Hi guys, Dr. J. Topic natin, sinus. Particularly, sinusitis. So, yung laging masakit yung dito, yung sa pagitan ng ilong ninyo. Masakit yung noo, saka yung pagitan ng mata. So, maraming complaints sa mga pasyente natin. Dok, laging baradong ilong ko. Dok, laging naluluha ako at parang mahapdi, no? Mainit yung aking mga sinuses. So, yan ang topic natin. Pag-uusapan natin yan. Ano ba ang mga sinuses na yan? Bakit ba nagkakaroon ng infeksyon? And of course, pag may sinusitis, what to do? Dr. J. And by the way, konti na lang po, no? 100,000 na lang. Aabot na tayo sa 500,000 subscribers. So, makikisuyo ko sa inyo. Please subscribe. 90% po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Kaya kung palagi kayong nanonood ng video or bago ka sa ating channel, marami po tayong videos, almost 300 videos. Yung mga tinatanong ng mga pasyente sa clinic, yun yung ginagawan ko ng content. Yan, ginagawa ng sagot ni Dr. J. So, paki-click po yung subscribe button. Paki-click din yung share para naman ma-reach natin yung 500,000 subscribers. Isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit nagpupunta yung mga pasyente sa clinic natin is may sinusitis. So, namamaga yung kanilang sinuses. So, nag-uubo, nagsisipon, and then masakit yung ulo. Diba? So, meron tayong tatlong sinuses na commonly nagkakaroon ng pamamaga. So, nandito yan sa ating noo. Ang tawag dyan yung frontal sinus natin. So, malaki yan. Frontal sinus yan. Meron naman yung ethmoid sinus. Dito naman sa pagitan ng mata natin yan. Yan, dito. And then yung ating maxillary sinus. Dito naman yan. Okay? Sa gilid ng ating mga ilong. Okay? So, tatlo yan. So, ang function ng sinuses natin is space kasi yan. So, meron tong mga secretions din. No? Naglalabas din ito ng mga parang plema na malinis para i-maintain yung balance natin, i-maintain na hindi tayo nahihilo, hindi sumasakit yung ulo. So, it balances kaya sinus siya. Diba? Yung pressure dyan dapat maayos. Kasi pag tumaas yung pressure sa loob niyan, ayan na. So, pwede kang maraming maramdaman. And ang pinaka-common na dahilan yan kung bakit nagkakaroon ng problema sa ating sinuses is yung infection. No? Yung ubo at sipon ay pwedeng kumalat doon sa ating sinuses at magkakaroon ito ng production ng maraming plema. So, kapag nangyari yan, magkakaroon na ito ng maraming plema. So, mapapansin niyo parang masakit. Diba? Diba pag may ubot sipon kayo na umaabot ng 3 araw, ang tendency pag minasahin mo yan, parang ang sarap, diba? Lalo na pag dinidiinan yan dito, yung dito sa pagitan ng mata, and then yung dito sa noo ninyo. No? Yung 3 sinuses na yan, kapag minasahin mo yan, so mini-melt mo, so nasusut siya. So, parang ang sarap ng pakiramdam, di ba? So, yun yung kailangang ma-address natin. So, dapat mabawasan yung pressure doon, mabawasan yung pag-produce niya ng parang plema para hindi kayo magkaroon ng sakit ng ulo, pagkahilo, diba? Yung talagang matamlay. So, ano yung mga dapat natin gawin para maiwasan natin yung pamamaga ng ating mga sinuses, para maiwasan natin na magka-sinusitis. So, number 1 is make sure na well-hydrated tayo. Umiinom tayo ng 7 to 8 glasses ng water a day. Malaking bagay po yung hydration, no, sa ating immune system para hindi tayo dapuan ng mga left and right na ubo at sipon. Pangalawa, make sure lang na yung area natin ay may humidifier. No? Ano na kasi, masyadong mainit yung ating hangin and masyadong humid. So, kailangan ng a little na i-liquefy o i-moisturize natin yung hangin sa paligid natin. So, a good investment will be a humidifier sa kwarto ninyo para pag nahiga kayo,
maayos yung air around you, hindi ka basta-basta magkakasipon o ubo, and maiwasan natin na mamaga yung inyong sinuses. And yung pangatlo, kung talagang palagi ka na lang nag-allergy, di ba? Yung mga rhinitis. So kapag may rhinitis ka, lapitin ka ng pamamaga ng sinuses mo. Pwede ka mag-sinusitis talaga. And ang sinusitis hindi lang yung acute, no? May subacute, may chronic pa. Ito yung 3 buwan na talagang problema niya yung kanyang sinusitis. So common yan kapag ikaw ay mayroong rhinitis, yung allergy. Konting lang bahing, konting amoy lang sa pabango, sa umaga at madaling araw, nagigising, bahing ng bahing, tumutulo yung sipon. Rhinitis po yan. And prone kayo mag-develop ng sinusitis. And isa pang condition na pwede mag-sinusitis, chronic, ay yung pag may polyp ka. Yung may tumutubong mga polyp doon sa loob ng ilong ninyo, sa nasal passages, and yung polyp na yan, pwedeng magbara doon sa mga sinuses ninyo, and pagka ganyan, pwede kayong magka-infection, no? Magli-lead siya sa sinusitis. So, kailangan makita pa rin kayo ng ENT ninyo para you just have to make sure na wala kayong ganong klaseng problema. So, kasama sa para maiwasan ng sinusitis is dapat gamutin kung meron kayong polyp o kaya may allergic rhinitis. And then, another thing para maiwasan yan is kung meron kayong yung nasal saline, yung normal saline na nasal spray. So nakakatulong po siya na tanggalin yung pagbabara ng yung sinuses. And then beware kayo sa paggamit mga nasal decongestant. Diba? May mga nabibili po na decongestant na para doon sa sinuses, ini-spray din siya. Pero we discourage you to use them na more than 3 days. Kasi pag sumobra po siya ng 3 araw, umabot ka ng 1 linggo, nagkakaroon po ng rebound, lalo nagbabara yung mga ilong ninyo. Okay? So siguro, ganyan pala do. Kaya pala, kala ko okay na, gamit pa rin ako ng gamit ng decongestant. And then later on, lalong nagbabara. So yun yung mga bagay na dapat iwasan niyo, yung mga decongestant. So yun yung mga bagay para maiwasan natin na magkaroon ng mga pamamaga ng ating sinuses. And lastly, pag namamaga na yung sinuses ninyo, ang pinakamaganda dyan is warm compress. So mag-apply lang tayo ng warm dito sa maxillary natin, dito sa pagitan ng ating ilong, dito sa pagitan ng mata, at dito sa ating noo. So maglagay ka ng warm compress dyan. 2 minutes, 3 minutes, maganda po. Malaking relief yan. And pag nag-shower kayo, so mainit na shower, yung steam niya, yung warm niya, so magpapa-relax din po siya ng sinuses. So in that way, gaganda yung inyong pakiramdam, no? Parang maginawa, yung magaan kumilos, di ba? And you can take acetaminophen or paracetamol o kaya ibuprofen. Isang capsule lang, isang tableta lang yan, no? Malaking bagay yan. So makakatulong po yan na maibsan yung nararamdaman niyo sa sinusitis. So I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do, Dr. J?